Alright, so another day, another video about RC. Share ko lang po sa inyo kasi magpapalit ako ng mags and tires para sa ating Vanquish VS410. So from this one, which is the Proline Maxxis Trepador, gagawin natin siyang J-Concepts Tusk. Yan, papalitan natin kasi ililipat natin yung Trepador dun sa ating TRX4 clone na gagawin nating Project IJ. So basically, gumagawa ako ng dalawang build. Yung ating Vanquish is magiging dedicated, parang technical crawling na rig. Tapos yung TRX4 clone naman is more on scale trail siya, yung papogi lang talaga. So ito yung lalagyan nating gulong sa kanya. Pero kasi, yung gold na to para sa Vanquish to kasi ito yung bagay dun sa kanyang accent color. So ililipat natin siya dito sa J-Concepts na gulong. Okay? Tapos sa TRX4 clone naman natin, since silver yung body natin, gagamitin natin tong mugs na to. So unbox muna natin to para makita nyo. Okay? And then nagprint na rin ako ng mga 3D printed inserts para dun sa ating Project IJ. So ayan, dalawang malambot and dalawang matigas. Malambot sa harap, matigas sa likod. Okay? So, unbox muna natin to para makita nyo. So, nalimutan ko yung price nito. Lagi ko lang sa screen. Pero nabili ko to sa Shopee. Nagustuhan ko kasi yung design and color niya. So, 4 yan. There you go. Nako, ito yung time consuming. Yung mga screw para sa beadlock. Okay, so, ito yung rim natin. Ang ganda Parang siya malalim. Deep dish ba tawag dyan? Yan. So, 3 parts siya. Hindi pa ako nakakabili ng brass para dito, pero order na lang ulit ako. Since hindi pa naman sobrang seryoso yung gagawin natin dun sa Project IG natin. More on, again, scale trail rig lang siya. So, hindi pa naman siya sobrang kailangan ng, mga upgrades. Okay, so, again, lalagay natin ito dito sa ating J-Concepts na tire. Ang magustuhan ko kasi dito sa Tusk na to, talagang napakakapit niya. Lambot at sticky. And syempre, kilala naman na itong J-Concepts Tusk na maganda for comp. Pero ako hindi ako magko-comp. Gusto ko lang talaga na maging mas capable pa yung yung Vanquish natin. Okay, kasi itong Trepador, napansin ko medyo madulas din siya sa mga sa mga bagay-bagay. Pero maganda rin naman ito. So ilipat natin to sa TRX4 clone. Okay, so pabit ko lang muna to and balikan ko kayo. Sorry, mali pala. Ito pala ay ilalagay natin sa Trepador, tapos ito lalagay natin sa J-Concepts. Kasi ito nga yung pang Project IJ natin, and then ito yung pang Vanquish natin. So yung gold lalagay dito. Okay? Grabe, ang ganda talaga nitong J-Concepts Tusk. Tignan nyo naman. Hindi mo siya i-crumble ng ganyan. It's so sticky. At ang lambot. So maganda talaga siya for performance. Pero ang alam ko kasi, mas mabilis yung wear and tear niya compared sa G8 compound ng Proline Maxxis Trepador. Ito kasi green compound. Ayun may indication. Yan. G8 green. Okay. Tapos, just for additional lang. Ito naman yung mura from Oster Hobby sa Shopee. So, ayun ang layo ng difference ng quality in terms of the rubber. Ayan. Pero pwede naman to kung casual gaming lang, casual playing lang, di ba? Hindi naman lahat ng tao kayang gumastos ng mahal sa mga hobbies which is understandable and perfectly fine din naman. Alright, so since pang pang performance scroller natin tong J-Concept Tusk natin, binutasan ko. So 4 sa lahat ng letter O. And payo ng aking kaibigan, kesa daw dito para iwas punit, dito na lang sa side. So medyo affect sa konting aesthetic, pero sabi ko nga, mas priority natin ang performance. So, 4 yan sa lahat ng letter O. Yung aking Trepador kasi, sa ilalim ko nila binutasan 4 yan. Lahat ng 1, 2, 3, 4. Lahat ng niya, part or side. Yan, nilagyan ko. Ang effect naman niya is ganito. Ayan nakakapag-breathe na maayos yung tires. Nakaka-flex na maayos. Nakaka-help sa performance, pero since 3D printed tire insert tayo, matigas yung sidewall natin. So may stability and flexibility.
Yun din ang gagawin natin for the J-Concepts. Tapos meron akong Proline na Super Swampers. Yun, hindi ko yun bubutasan. Kasi pang ano yun, pang all around trail daw yun. Pag binutasan, mawawala yung function ng kanyang parang ano, parang paddle ba nung threads niya sa mga sand tsaka sa mga mud. Yun lang. Okay, tuloy ko to. Alright, so now, ang next step natin is kakabit na natin yung ating mga 3D printed tire inserts. So ako lang po nagprint ito pero hindi po ako nagbebenta kasi ayoko talaga munang haluan ng business tong hobby eh. Pero maybe in the future. Okay? So yung pangharapan natin, si malambot na ano, insert, and then yung panglikod, yung medyo matigas. So inedit ko na lang to sa Bamboo Lab Studio para sa settings. Para fine-tune ko na talaga siya para sa trip kong preference. Okay, so kabit muna natin. So, gaya ng dati, yung harapan natin ay may brass beadlock na, na weight. Yung likod, aluminum lang. So, panoorin nyo yung video ko about this kung yung difference nila in terms of weight. Pero, yan, harapan, decorate. Alright, so napagpalit-palit na natin yung ating mga mags and tires. For the J-Concepts Tusk na gulong, again, mapupunta ito sa ating Vanquish VS410 Phoenix para sa more on technical RC crawling. So, vented na rin siya, kagaya ng pinakita ko kanina. So, nagbi-breathe yung kanyang tires. And sobrang sticky ng compound. Ang ganda. So, ito ay may brass beadlock. Okay? And for the Proline Maxxis Trepador naman, ito ay mapupunta sa ating TRX4 clone build na merong Project IJ na 3D printed body. So, ito naman ay magiging parang scale trail or medyo papogi lang. So, nilagyan natin siya ng deep dish na rims. Ang ganda nga guys, oh. Babagay ito dun sa silver and black natin na Project IJ na 3D printed body na hindi ko pa nabubuo hanggang ngayon. Okay? So, vented din siya. Ayan. And napakaganda rin ng thread pattern talaga ng ng trepador. Bagay na bagay pag gusto mong pogi yung rig mo. Okay? So, for the front tires, malambot lang yung 3D printed insert natin. And for the rear tires, stiff. So, parehas lang naman silang dalawa ng 3D printed inserts. So, check ko lang yung weight nito. So, ito ay may brass beadlock na weight. Okay? 200. So, 254.4. And then, ito naman, wala siyang brass beadlock, lang, aluminum. So, 200, medyo malayo-layo. But since papogi lang naman to, hindi mo natin lalagyan. Ito yung priority natin. Tapos, sa likod naman, aluminum lang ito. 208.3. Ayan. Tapos ito naman, sa likod din, 227.8. Kasi nga, mas compact yung 3D printed insert. So, mas mabigat siya dito. Ayun, 209, 227. So, kailangan ko din talaga siguro lagyan ng brass para magpantay siya dito or mas mabigat siya dapat dito sa likod. Ito naman, since naka-brass na, 254 and 208. So, ito, okay na to. So, kailangan ko talaga itong lagyan ng brass para mas mabigat siya sa likod. Okay, so yun lang guys. Gusto ko lang share sa inyo yung trip ko na magpalit ng gulong and para magkaroon din kayo ng idea sa mga beadlocks na to, sa mga tires na to, sa mga inserts and all that. Ito yung stock foam ng J-Concepts. Malambot yan. So yung sidewall mo dyan, tutupi talaga yan pag nag-side hill ka. Okay, so yun lang po. Abangan nyo yung videos pag nakabit na natin to, pag nakita nyo na yung mga builds natin. Okay, so follow for more videos like this. Gusto ko lang mag-share sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea and ma-share ko din sa inyo yung journey ko dito sa hobby na to. Beginner lang din ako, 3 months pa lang. Yun, so thank you for watching and see you on the next one.